So, what's up sa mga kalanggam dyan, guys? So, live trading tayo ngayon sa Philippine Stock Exchange. So, titignan natin ngayon kung ano yung mga stocks na lumilipad. So, as of now, may hawak tayong kay dito si ME. Tingnan natin kung mangyayari. Meron din tayong position kay TBGI sa kay ASEN. So, let's see kung anong mangyayari today. Ituturo ko na sa inyo kung paano bumili na stock. So, may available tayong may BP tayo ngayon. Buying power. So, pakita ko sa inyo kung paano bumili. So, let's do it. Login lang kayo dito sa sa account nyo. Invalid. Ano yung password? So, invalid. Another one. Okay, nakacaps lock siya. Ganun. Hindi ko nakita na. Okay, let's do it. Anyway, so as of now, si dito nag-pullback nag-retrace ng 6%. Ang lumilipad ngayon ay si MRC at TBGI. So may hawak tayo kay TBGI kahit paano na maliit lang naman na position pero not bad na yan. Sana ma-break na yung 40. Tingnan natin. Gap up pala siya. Nag-open siya ng 38.50. So, pinakamalaki niya is highest niya is 39.50. Sana ma-break niya yung kasi yung resistance niya is nauntog sa 39.50 yung second resistance niya. Na-break niya na yung first resistance niya na 37.25. Kaya yan. Hopefully, ma-break niya na ngayon yung 39.50 or sa 40 kahit mag-close ng 40. So, let's see guys kung dito yung pambili natin, yung BP natin. Okay na natin. So, ayan na guys, meron tayo 30,000 na BP. Tingnan natin kung kanino natin ipapasok na. So, makikita niyo guys yung yung position ko kay dito. So, maliit lang siya yung share natin, nasa 2,700 lang. Pero nung August, nakabili tayo dyan ng around 33,000 sa average na 1.87. So, nanghihinayang ako kasi nagbenta ng mga bagong magpasok tong taon na to. So, ayun, ito lang yung natira tapos napag-withdraw na rin tayo. Ito na lang yung natira to 2,700. So, i-long term na natin yan para at least gain ko na lang naman din kasi ito yung tinira ko sa kanya. So tingnan natin kung ano mangyayari. So, as of now, kumikita tayo ng 21,000 din sa 2,700 share na yan. So, kung hindi ko na ibenta sana guys yung position ko na i-compute ko lang kasi nangihinayang din ako Meron akong ito. Yung 33,000 ko na share sa around 1.87 na average. Nanginayang ko guys, kaya hindi natin akalain na So, yung puhunan ko lang dati 61,000, ayun. So, tapos yung presyo na ngayon is umabot siya ng 14. Let's say nabenta mo siya sa 14. So, yun guys. Yung average natin, yung gain loss natin sa percentage 697 sana kung nabenta natin dyan.
So kumita sana tayo ng 395,000 kung hindi natin nabenta mula nung August natin na hold yung ano na yun, yung share ko na yun. Kaya nang hinaya ko guys, pero ganoon talaga, kailangan mo rin mag-take profit kapag masaya ka nito sa makikita nyo guys sa baba, meron akong video doon nung mga August yata yun, no, July na. Ilalagay ko na lang yung ano dyan, yung link. Yung 33,000 share ko. So dapat ngayon, nung nag-14 siya, kumita na ako ng almost 400,000. Kaso nga lang, na-ibenta natin. Yun ang malaking pagsisisi natin sa nagawa natin. Pero gain pa rin tayo nung binenta natin siya. Kaso nga lang, hindi natin na-reach talaga itong pinaka-peak na to. So sana sa mga susunod, makakuha ulit tayo ng ganitong stock at ma-hold natin ng maganda-ganda. So sa ngayon guys, yung presyo niya ay dito. Tara, balik tayo sa chart. Ayun, nasa 11. Ayun na, 1182. Naglalaro na siya dyan sa range na yan ng 14 at 11. Siguro madidikit pa to dito sa, sa support ng 1116. Tingnan natin. Antabayan natin siya kung ano mangyayari sa kanya. So for now, let's try natin bumili ng mga sarap sumalo dito. Pwede natin sabihin ngayon sipaw untog na siya sa resistance 1 niya 218. Tingnan natin guys, magaganda ng MRC oh. Tumalo na sa MRC. Gap up din siya, nag-open siya ng 78. Wow, yung catalyst nito, bakit tumalo nito ng ganito kataas? So si ASEN, nag-retrace din ng 6%. Tingnan natin kung saan siya, nag-hold sa support 1 na siya ngayon. Nag-hold siya sa support 1. Tingnan natin mga ilang araw kung mag-hold yung support 1. Si TBGI naman, bumalik sa resistance. Yung sana mag-hold na niya sa resistance na yan. Kasi na-break niya na yung resistance 1 eh. Sana mag-hold na niya. Para tuloy-tuloy na siya. All the way from 40 above. Bumalik na sa 12 si dito, swerte mo sa ilalim. So hanap lang tayo guys na mabibili ngayong araw na ito kung pwede tayo mag-prospect. May 30,000 tayong BP. Yung bibili natin ngayon ay check lang natin ang win or loss kasi ngayon pwede natin pasukan. Hindi tayo mapag-intraday kasi nalay tayo ng setup. Intraday guys, yun yung pagbili mo sa opening. So ngayon maghanap na ako ng setup na pwede kong makuha. Pwede natin pasukan at maglabas-pasok tayo ng kahit isang beses, dalawang beses. So lagi kong ginagawa pala guys is naka-position trading lang talaga tayo. So ngayon mag-demo lang tayo kung paano bumili ng share sa gamit yung platform ko ng Call Financial. So sipa, tingnan natin kung yun nag-replace yung 198.
Bumalik ulit, 16. Sayang yung bounce niya. Yung pullback niya, hindi natin nasakyan. Ngayon, pwede kong sakyan dito. Kaya guys, sakyan natin. Kaso naman nakataas na. Sisi naman, mag-hold sa support niya. Ano kaya? So, meron din pala ako guys, position kay X. Kaya ipit tayo. Kaya medyo malaki yung nailagay natin kay X. Almost 6 digit din yun. Kaso nga sayang. September pa siya ito yung position ko sa kanya. Ayan. Sayang nga lang kasi hindi natin naka-position tayo tapos biglang nag-hold. Gawa na may yung sa issue nila ng ayan yung journal ko pala guys. So, ayan. Yung position natin kay X. Ayan. Almost 100k yung naka-position natin sa kanya. Sayang, naipit tayo sa kanya. Malaki sana kinikita na natin kung hindi tayo naipit yan. So, lesson learned pa rin. Para kay X sa mga susunod. Naka-all in yung isang port natin sa kanya. So, let's see ano nang pwede natin gawin ngayon. Si TBGI, gumaganda yung volume niya. Ano pwede natin? Pwede mag-ceiling ngayong araw na to. Sino pwede mag-ceiling ngayon? Ano ba to? Si TKZ Steel. Nag-ceiling siya kahapon, no? Kaso ngayon, yung break sayang, hindi natin nasakyan niya. So, kailangan pala guys, pag bibili ka ng stock, dapat napag-aralan mo na. Kagabi pa yung dapat mong bilhin ngayon kung gano'n. So, yung akin naman, this is demonstration lang to sa pagbili ng stocks. Kaya pakita ko lang sa inyo. So, pero pag yung real trading na kayo talaga na gumawa mo na kayo ng plan nyo sa gabi kung ano yung mga bibili nyo. Mag-backtest na kayo lahat ng dapat yung focus na kayo doon sa bibilihin nyo para may plan na kayo, execute nyo na lang ngayong araw na to. Ganun lang yun. Para hindi kayo hindi maubos yung oras nyo kababantay dito sa sa computer. Dapat kung ano yung na-set nyo sa gabi, yung entry price nyo saka exit price nyo, exit plan nyo, dapat naka na yun, naka na siya, naka-set up na. I-click nyo na lang pagdating ng open na yung market. So, pero pwede naman dito kasi may GTC naman dito, pwede niyo naman siyang set na yung agad yung presyo na gusto niyo yung TP, take profit nyo. Kasi yung pagbili, pwede rin kayo mag-set na nun kung gusto nyo sa off-hours orders nyo. So ngayon guys, let's see kung ano mabibili natin. Kapakita ko lang sa inyo kung anong setup mayroon. Maghanap tayo ng bounce play sana. Kasi sa breakout play, pwede mag-breakout dito. APL, 5%. Kasi nag-retrace na, dapat nahuli natin siya dyan. Kaso nakataas na siya. Hindi na ako komportable. Kailangan guys, komportable kayo dun sa setup na gagawin nyo. Kasi mahirap pagpilit. Huwag nyo ipipilit yung setup na gusto nyo. Na hindi nyo pala, hindi kayo siguro, hindi kayo doon. Hindi nyo na pag-aralan. Dapat na pag-aralan nyo talaga. So, pero hindi ibig sabihin na pag-aralan nyo na, tama na yung pinag-aralan nyo. Kailangan, kung ano talaga yung discipline nyo, yung risk management nyo.
Kailangan naka ano yun, naka-set up yun. Execute yun pagka ano, hindi pwedeng magdadalawang isip ka. Kung ano yung sinet mo, dapat yun na yun. Kung may first tranche ka, second tranche mo, third tranche mo, ganon. Naka-set up na yun. Tapos yung take profit mo kung 50%, 30%, hanggang 100%, gano'n. May mga tinatawag dyan, kaya yan. So for now, hanap muna tayo guys na mabibili. May mga pwede mag-bounce pa kasi ang laki ng buwan. Ito kasi naman, gusto ko sana masala siya dito sa below 2. Hindi na natin nasa kanina. Ang DPGI, ano mayroon dito, DPGI. Silipin lang natin siya. Bibili natin. Ano ba? Nag-hold pa. 30 minutes, 15 minutes. Wala tayong 5 minutes na. Ano ang advance naman dito? 3 minutes. Wala tayong pwede pang umangat. MHC, nakaangat na, MG. Si MRC nakaangat na. Trend 3%. Ano kaya? Salunan na kaya kay ASIN. Bumagsak si ASIN ng 9%. No? Saluhin na lang kaya natin to. Tapos tingnan natin kung pwede natin saluhin ito. Hindi pa kasi tapos yung SRO nito eh. Tapos na pala kaso nga lang yung yung listing date na lang yung hintay niya. Mag-consolidate pa to dito sa support 1 or dito sa support 2. So gusto ko sana yung pwedeng umangat pa ngayong araw na to. Possible pang umangat. Possible lang hindi natin sure. Pero pwede siya sa bounce play mga ilang araw. Swing trade na yan. DPL tapos umangat na siya. Sino kaya ang mapalad na magbibigyan natin ng 30K ngayong araw ito? Yung RC sa so wala na. Ayoko nyo guys yung mga ganyan, yung mga nakaangat na tapos bibili pa tayo. Medyo hindi na komportable dyan kasi nadala na tayo dyan. Matagal-tagal na tayo, marami na pinagdaanan dyan sa mga ganyang sistema. Kaya now, marami akong dyan experience dyan na magtuturo sa'yo ng lesson na madadala ka talagang bumili at pag-aaralan mo muna pala yung madadala kung bibili ka ba o hindi. Kasi may maipit ng taon. Tulad nga niyan, yung kay X na position ko, ipit tayo ba sa kanya. Although hindi siya loss, kasi 0.55 natin siya nabili, pero naka-hold siya, suspension siya. Kaya hindi natin din mai-trade kasi hindi tayo makalabas, hindi tayo makapag-ano. So, ang ano nga, think positive na lang na pag pag na-resume, na-lift na yung yung suspension niya is maganda yung kasi may ina-acquire naman pala siya sa US, yung webmaker daw. Hopefully maganda yung maging transaction niya doon at yung PSE ma-approve na yung niya. Mga documents na kailangan ipasa. So back to trading tayo guys. Ano ba ang bibilihin? Let's see, dito lang yan. 79, 65, NRCP, APL, ano itong LH yan, baka bang pwede mo
ceiling to. Kaso ang laki naman hinanap ito. Take profit na yung mga chupetero dyan. Si OB naman. Si OB. Nasa resistance siya. Mahirap na. Mahirap guys pag bibili tayo nasa resistance na. Maganda niya, bibilihin nyo na yan. Nakalampas na. Yung nakapag-consolidate siya dyan sa resistance. Mas okay yan para makapag-hold ng price. O yung city. Nakaangat na kasi oh. Mag-ceiling na ba ulit? 31% na eh. Mahirap na yan guys. Takot na ako dyan. Yung mga basura stock na pero baka mga disclosure yan kaya tumataas yung mga sipa. Maraming body na lagi. Mag-break ni pa itong na to, yung 227 na to. Squid pay yan eh. Squid pay disclosure daw yan, sipa. Pero hanggat ganyan, hindi pa ako bumibili ng mga ganyan, ayaw ko pa. Kailangan yung mga nakapag-consolidate na kahit paano, tapos komportable na ako sa setup. Kasi more on position trading lang tayo guys eh, kaya yun, doon lang ako medyo komportable sa sa setup na yun. Pero ngayon, sa demonstration natin, kailangan bumili tayo ng possible na umangat. Gamitin natin yung bounce play o break of play. Sino ba ang pwede ang tanong? EPL 3%. Sayang mo na wala din sa 0.25 sana. Na si Pao. Nag-break niya yung opening na yan. 17. Oh, nawala yung camera. Sorry guys. Ulit. No. Ayun na si Pao. Mag-break na niya yung opening price niya. Yan yung mga yung matatapang niya, yung mga bumibili sa resistance. Tapos may gap pa dito sa baba. Nakasiguro ng catalyst nito, kaya hindi kasi marunong magbasa ng mga catalyst guys, kaya lang tayo, pure chart lang tayo. Kaya hindi rin masyado nag-rely sa mga TPGI naman na record pay naman dito. Pag na to. Meron naman tayo niyan eh, TPGI. Kaya natin sa inyo. May 10,000 challenge tayo dyan kay TPGI. Ito. Balik na naman. So, kasi na tayo kay TBGI. So, 29% tayo, 3,400 gain. So, yan. Yung 10,000 natin. Medyo lumalago ng konti. Nakaposition na guys. So, ang pinaka gusto kong tipis sana dyan na kahit sa 0.50 above. Antan natin kung kailan yung mangyayari. So, let's see dyan naman siya for now. Ano ba ang sasabihin natin? Yung puti pa lang yung iron ito. Umanap naman sa iron ito. Cryptocurrency daw.
Wala pa tayong napupusuan, mga kalanggam. So yung pwedeng umangat. Ngayong araw na to, boy, si ano, FDC, hindi pa ano. Itong BRI na to, no meron na. Pangit, ayoko na. Kasi pa lang ang nilalaro ngayon pa. MRC. Ngayon, nag-break na ng MRC. All time high na to. Ano na? Yung ATH niya, 83 na. Pero alam mo na ganito, nag-99 to last 2018. Ayun, 1995. Ayan, yun yung highest niya. Yun yung kailangan niyang i-break. Yun yung 2018, kasagsagan ng telco play na yan. Telco serye. Marami tayong duguan tayo dyan, mga time na yan. Kasi bago-bago tayo dyan. Ayan na. PBT, ano lang kaya? Katalis kaya nito ni ano? CBGI, ano bang mayroon dito? Break nila yung 40 na yun. Ito na mag-break na. Nickel, bakit? Support loss, nickel. Ano kaya ito? Yun yung mga trip natin, guys. Yung mga nasa support na ano, na stocks. So kung nabutas siya, ang lalim na yan doon. Si Aba naman, natin si Aba. So gamitin natin na indicator muna. Okay. Yung A20, M50 lang tayo, guys. So ako hindi naman ako masyado fanatic guys ng mga indicators. Nasa ano tayo talaga. Ayan, tingnan natin. Si Aba. Okay. Ngayon guys, nag-iisipan tayo siguro naman. EPL 5% na.
pa. Pasukin kaya natin si pa. Ano, naka-retrace kasi dapat nasalo natin dito sa ilalim, no? Sa 198 man lang. Sana. Mahirap nasaluhin yan dyan sa ano, above 2. Kasi pag hindi nag-hold ng gas yan, nagapak yan dito, asawa na na. Kasi may ano siya, gap up siya, baka balikan niya yung gap na yan. Yan yung problema. Kaya di ko yan ano, trip yung mga gap up na yan. Siguro kung nakaposition ka sa ilalim yan. Pero kung ano na, nakalipad na, naku po. Medyo na tayo dyan. Allergic tayo dyan sa mga ganyan. Ace. Nalakan tayo ng cyber. Ano itong cyber na to? 2% na to. Baka laruin ko ng mga tropa natin. Mga meron dyan. Cyber na yan. 28. Laruin kaya ito ng mga pating natin dyan. Uy, nakala to. Ganda ng setup nito. Kaya, ayan o. Double bottom na yan. Hindi tawag na double bottom. Ayan. Double yun yun. Mag-hold siya dito. So it means, ayan, saan mo yung setup nyo? Comb. Tingnan nga natin. Yan. Pag na-break nyo to, yun ang setup na yan. Bah, maganda yan. Pag na-real nitong resistance na to. Ano kaya ito? Basura kayo ito, pero ano bang history nito? Pinali ang one nito kung nag-accumulate pa dito. Hindi ko alam kay cyber na ito, cyber big operation. So, dating 5 na pala to. 1997, 1992 pa siya nag-start. Ano yan? Wala itong mangyayari dito. Subukan na natin yan. Makalaruin ng mga tropa yan. Ano, break niya na yung MA20. So yun yung namimili, tingnan mo natin. Tapos Metro, U, Krista, kaso volume niya, kunti lang. Pero malay mo, paglaruan ito. Mas malapit na yung ano niya, risk-reward ratio niya is medyo yung support kasi niya ito. Pag ganyan yung guys, calculate nyo lang yan. Kung pwede niya maging gain at pwede niya maging loss kung sakaling bilihin niya siya. Ayan no. Yan, sa support niya. Ito yung gagamitin natin. Tingnan natin yung rest reward niya. Ayan. Nasa long position tayo. So pag nauntog siya dito, sa resistance to niya, kung bibili ka ngayon, ayan, maliit na lang
almost 4%, 5%. So yung downside niya, mula doon sa bibilihin mo, ilang percent yan? 13%. So ibig sabihin, maliit yung price reward ratio mo. Kumbaga mas malaki yung pwede mong i-loss, mas maliit yung pwede mong i-gain. Sabihin, hindi yung magandang setup, pero pwede ka naman mag-cut loss dito sa below ano, dito sa below ano niya, sa below 37. Yan yung cut loss point mo niya, o dito sa MA20. Pag na-break yung MA20, pwede ka na mag-cut loss. Kung halimbawa 2.1 yung ginagamit mo, 1.1, 3.1, diba? Nasa yung discarte mo na yun kung anong gagamitin mo risk reward ratio. Ratio 12.38. So tingnan natin yung volume nito, makapaglaruan tayo. Yun na nga. Nubos na ni Abacus. Tingnan natin, bili tayo. Ano ito? Cyberbay. Tingnan natin kung anong meron dyan. So ganito lang guys, kung bili ha. Pasok lang kayo dito sa buy. Ano bang cyber? Bili mo tayo ng 50. Bili na natin yung 50 na yan. 50,000 na. So 0.38 yung presyo. Yan, ano mo lang yung 38. 0.30. So around 9,000 siya. 19,000 guys. So try natin bilhin yan. Hopefully tumaas siya guys ha. Hindi ko na pag-aralan to, for demonstration lang to. So bilhin natin yan. Worth 19,000, 0.38 price na. Okay. So lagay nyo lang yung pin nyo. Yan. Wala na, hindi ko na bili. Sabihin, dito hindi natin nabili yung 50,000. Nandito tayo, nakapila pa tayo. Tingnan natin. So wala pa. Dito pa rin yung ano natin eh. Ayan. Sabihin, nakapila yung 38. Yung ano natin, yung 50,000 siya na binili sa 0.38 na price. So wait lang natin, so makakabili na tayo kasi naunahan na tayo eh. Ayan, naunahan tayo ng ibang port na. Maganda setup nito guys oh. So watch out na lang dito, pag nauntog dito sa resistance so sa 39.5, 39.50, 0.3950, yan, watch out na. Pag na-break yan, nakabili ka dito sa ilalim at mag-hold dito, pwede ka pa mag-add kung gusto mo pa, nasa iyo na yan. Sana pagbigyan tayo kasi maganda yung setup nito. So pwede mo na ibenta dito, nabili mo ng 38, tingnan natin, pwede natin mag-big kung sakali. Ayan na. Ayan. Tingnan natin kung nakabili ka dito. Ayan. So, kung dito mo siya bibenta sa 0.43, meron ka na 13%. So, not bad guys. So, kung ngayong araw yan, pero hindi natin alam. So, ilang araw yan bago niya merge yung 43 na yan. Yun, binigyan na yata tayo. 13%. So, ang cut loss point ko niyan guys, kasi na-break itong resistance. Pag nakabila ng 38, cut loss point ko na dito. Pag na-break niya itong MA20, cut loss na ako dyan. Or dito na lang, para hindi masakit. Sa 0.37. Para sigurado. O kung mababa pasensya mo, gusto mong pa mag-add dito. Pag na-break niya itong double bottom na ito, kaso 13% malalim niya. Kung gusto mo mag-add, bumaba ang average natin. Let's see kung ano mangyayari. Kung mabibentahan ba tayo ngayon. So guys, binili ko yon as a demo purposes lang. Hindi ko siya binili para yun yung setup ko talaga. Pero handa akong mag-cut loss ngayong araw na to kung hindi niya maano yung ano ko.
yung kung babalik siya dyan sa presyo na yan, kakatos ko na ito. Yung sinet ko na katos na 0.37, katos na ako. Kung gano'n. Kasi ayaw ko na mas masakit, baka maipit yung ano natin. So, what's up na lang guys, tingnan natin, makakabili tayo. Maganda yung setup niya, hindi lang natin alam ano ba ano ito. So, ilagay na natin, tanggalin mo natin si X. Tanggalin muna natin dahil wala naman pakinapang kaya ano. Ilagay muna natin si Cyberbay. Ano ba yung Cyberbay? Hindi ko alam yan, pero bigyan ko. CY BR. At ayan. Ayun. 38 siya. Tingnan natin. Uy, nabentahan na tayo. Ibig sabihin, nabentahan tayo guys. Tingnan natin yung 19,000 natin. So, ayun na. Nabentahan na tayo. Ng Cyberbay. 50,000 share. Sa value, market value na 18,800. So, mapapansin nyo guys, loss na tayo agad. Dahil yan sa mga fees, tax. Yung 1,225 point na yan. Baka magtaka kayo pagka minsan ano na kayo, bakit pulas ka kaagad, may pula agad. Ganun talaga yun guys, automatic na yan. So, yan. Tingnan natin. Kung aangat siya. Pag pinaglaruan ng mga ano yan, ng mga pating kung tawagan o short dito sa ano, sana makukulita tayo. So, bantayan lang natin guys kasi anytime pwede magbuhos yan or anytime kasi hindi natin nasubaybayan yung stock na yan. So, habang nag-aantay tayo dyan guys, tingnan natin yung eToro natin na account. Kasi may virtual ako dyan eh. So guys, kung gusto nyo palang mag-open ng ng eToro nyo, ilalagay ko yung yung link ko dyan. Kung gusto nyo gamitin sila pang sign up, para parehas tayo may $50 para makapagsimula na tayo. Cyberbay. Lalaroan ka ba o ano mangyayari sa'yo? Sana paglaruan siya ng mga chupitero, ng mga pating natin dyan. Watch out tayo dito guys kasi pag nauntog dito, ito kasi yun guhitan nga natin. Yan sana mag-break niya yung trend line niya. Yung downtrend niya. Pag na-break niya, yung guhit niya, hindi maganda yan. Tanong na bang meron sa kanya? Sino bumili ka niya si Abacus pala na makyawan na yun 370,000.
Wala pa rin ah. So kaya paglaro ka na kasi may elimination na ano eh. Ano? Pinaglalaro siya minsan. Yan, ilang porsyento. Alay, magagayahin niya yan. 20% o 22% na ba't na yan. Pag-ilahan niya ulit. Pero yung mga nakabilig dito sa support to malamang, big profit niya kung dating dito eh. Ngayon, may instant 20% na sila sa resistance to. So, ibig sabihin, mga mahirapan siya dyan. So, kung dahil hindi ko alam guys kung ano tong Cyberbay natin na to, Cyberbay na to, corporation, check natin siya sa ano, PS Edge. Tingnan natin kung anong kumpanya ba to, nagsimula to. Hindi ko alam yung ano nito eh. Cyber. Tingnan natin kung anong disclosure ng mga ito. So ayun guys, dito nakalista lahat ng mga kumpanya. Yung may mga disclosure, yung may mga balita sa kanila, ito, dito. So type lang natin yung Cyberbay. CYBR. Yan, Cyberbay Corporation. So lalabas na yung guys. So, kung anong gusto niyo malaman sa kanya, nandito lang lahat yan. So, yung ano niya, company information, director and management, financial report, the company disclosure, dividend rights, nandito lahat yan. So, ngayon, basahin mo natin kung anong company mayroon dito. Anong klaseng company ba ito? Anong pinagmulan nito? So, yan. We are organized under real estate pala nagsimula ito, except real estate and subdivision. The company, incorporated in July 1989, so nakakatagal na rin siya. Changes name of course, Lipanto Corporation. So nagsimula siya guys sa real estate. On March 30, 1986, Cyber Information Development Corporation. Entered a memorandum agreement with involved restructuring of cyber and conditional of certain business assets. Prime Iron. Meron ito Prime. October 2016, bago lang to. Value of validate of 1.06. So, ano niya, sector niya is property. So, property ata, medyo mabagal. Pero, maganda rin yung property. Real estate siya. Ayun. Kung gusto niyo guys malaman yung mga lahat sa kanya, dito lang po sa akin. Meron na yun. Kasi mga financial report na tingnan muna natin. So, wala. Yung naman yung mga negative. Ano ba to? So, pasensya na guys, hindi talaga ako marunong magbasa ng mga balance sheets na yan. Basta pag may kita kong walang negative yun, positive na yun. Disclosure muna tayo. Tayo na lang mag-interpret niyan. Kasi magaling, marunong. December. Walang bagong disclosure. Hindi ko lang ba't umahanap ng konti yan, pero ano na siya dyan. Basta kung gusto nyo basahin guys, nandito lang yun sa PCH. Hanapin nyo lang dyan kung ano gusto nyo malaman.
Kaya na naman basa. So kung na guys, ayaw mo ano, mabagal yung galaw, kumbaga yung sipa bumalik sa 205, baka pwede natin saluhin ulit dito yan. Wait lang guys ha. Ba? Sana. Wala. Lobat. Ito lang guys, palobat siya. Off muna natin.